Ang ninuno. Bago tayo magsimula mga kabayan, update ko lang kayo, last day na ng promo natin ngayong araw sa Likha Clothing Line. 70% off sa lahat ng items, sa mga spiritual bracelet natin, pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, hoodies and t-shirts. Last day na ngayon, bukas wala ng promo. Para sa mga interesado, nariyan ang link sa comment section. Salamat. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo nakilala. Naparito po ako para sa basbas at pagkonsagra ng mutsyang tangan ko. Nasabi po kasi sa akin ni Tatang Nasyo na kayo lang po ang may kakayahang gumawa ng bagay na yun. Tugon ni Pablo. Kung ganon, may tanong ako sa'yo. Karapat dapat ka ba sa basbas ng isang pantas? Tanong ng pantas. Bagyang nagdalawang isip si Pablo sa pagsagot. Naramdaman ito ng pantas. Hindi ko po alam kung masasabi kong karapat dapat ba ako sa basbas ng isang pantas. Paano ko po ba malalaman ang bagay na yun? Tanong ni Pablo. Hanapin mo sa iyong sarili. Hanapin mo sa iyong puso ang kasagutan. Ano ba ang nagawa mo para masabing karapat dapat ka? Tanong ng pantas. Sa totoo lang po, hindi ko masasabing nakagawa ako ng mabuti sa kapwa ko. Pero isang bagay lang po ang alam ko. Ginagawa ko ang lahat ng yun dahil ito ang sinumpaang tungkulin ko sa Ama. Wika ni Pablo. Ipikit mo ang mga mata mo. Titignan natin kung karapat dapat ka ba sa basbas ng isang pantas. Sinunod ni Pablo ang sinabi ng pantas. Hinawakan nito ang mutsyang nakasabit sa kanyang leeg. Naramdaman nito ang unti-unting pagbigat ng katawan. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang binata sa lupa. Nakadapa na ito at kahit anong gawin niyang pagbangon, hindi nito magawa. Hayaan mo lang na dumaloy ang enerhiya ng mundo sa katawan mo. Dahil ito ang kapangyarihan ng mutsyang tangan mo. Wika ng pantas. Habang tumatagal, nararamdaman ito ang kakaibang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. At habang nangyayari iyon, nakakakita ng mga pangitain ang binata. Kadalasan sa mga ito ay mga pangyayari mula sa nakaraan ng pantas. Mabilis itong dumadaan sa kanyang paningin, ngunit kagad itong tumatatak sa pagkatao ng binata. Makatotohanan ng mga kaganapan na kahit ang mga sakit na naramdaman ng pantas ay damang-dama ng binata. Samantalang sa pisikal na mundo, nagmamarka din sa katawan ni Pablo ang mga sugat na natatamo ng pantas sa kanyang pangitain. Dito na naunawaan ni Pablo ang lahat kung bakit umabot sa antas ng pagiging pantas. Ilang sandali pa huminto na ang pagbabalik tanaw ng binata. Kaso nga lang laking pagtataka nito dahil ibang tao na ang nakahawak sa kanya. Teka, nasa na yung... Huwag mo nang hanapin ang binatang yon. Dahil simula ngayon, mananahan na ang kanyang pagkatao sa iyo. Pag-uusap ng dalawa. Kagad naglaho ang matanda. Sakto naman ang pagdating ni Tatang Nasyo. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng diwata? Tanong ng matanda. Sabay lapag ng mga prutas na nakuha sa agubatan. Hindi ko po kasi maintindihan, Tatang. Pero isang bagay lang po ang alam ko. Natanggap ko na po ang basbas ng pantas. Tugon ni Pablo. Napangiti naman si Tatang Nasyo
dahil alam din ito na matagumpay na nabasbasa ng pantas ang kanyang mag-aaral. Hindi lang sa basbas ang binigay sa iyo. Ito ay isang kasunduang nag-uugnay sa pagkatao mo at sa mundo ng mga celestial. Wika ni Tatang Nasyo. Kagad na din silang bumalik sa yungib. Laking gulat ni Pablo dahil nakaharang sa daanan ang napakaraming tikbalang. May hawak na sandata ang mga ito at ang ilan ay nag-uumang panang-pana sa kanilang kinakatayuan. Naku Manong, mukhang hindi tayo makakapasok sa yungib ah. Tanong ni Pablo. Tama ka. Mukhang mapapalaban tayo sa mga oras na ito. Tugon ni Tatang Nasyo. Magandang pagkakataon po ito, Tatang. Dito ko masusubukan ang bago kong kakayahan. Wika ng binata habang nag-uunat ng katawan. Kagad itong pumwesto upang makipaglaban, sabay sugod sa mga tikbalang. Nagulat ang binata sa taglay na bilis. Nanibago ito sa bago niyang kakayahan. Halos bumulagta ang kalahati ng bilang ng mga kalaban. Nang madaanan nito ng binata, dahilan para bagyang umatras ang iba pang mga tikbalang. Nilingon ni Pablo ang mga may hawak ng pana. Isa-isa itong nagpakawala ng palaso papunta kay Pablo. Ngunit ni isa sa mga ito, walang tumama sa binata. Walang sandatang gawa sa mundong ito ang maaaring makasugat sa katawan mo, Pablo. Ito ang kapangyarihang taglay ng mutya ng ngapitong. Wika ni Tatang Nasyo. At dahil sa nasaksiyan, isa-isang nag-atrasan ang mga kalaban. Nag-iwan naman ito ng katanungan sa dalawa. Tatang, bakit po ba tayo hinarang ng mga tikbalang? Tanong ni Pablo. Isa lang ang ibig sabihin nito, Pablo. Ramdam na ng buong kalikasan ng kakayahang taglay ng mutya mo. At mas lalong magkukumahog ang mga elemento para makuha ito. Wika ni Tatang Nasyo. Ang totoong kakayahan ng mutya ayon dito, ang mga bagong silang na mutya ay higit na mas malakas kumpara sa mga mutyang matagal nang nakalagak sa mundo. Lalo pa at nagawa itong basbasa ng isang mataas na kinakatawan ng mga celestial. Kung ganun po, ang pantas na nagbigay sa akin ng basbas, isang mataas na kinatawan ng mga celestial. Tanong ni Pablo. Tama ka, Pablo. Isang malakas na elemento ang nagbigay sa iyo ng basbas. Gayon, mas panatag na ako kung makikipaglaban o haharap ka sa pangkat ni Aurelio. Wika ni Tatang Nasyo. Pagpasok nila sa yungib, kagad silang napansin ni Emong. Napatayo ito at tila gulat nang makita ang kakaibang aura ni Pablo. Talaga nga namang kakaiba ang taglay na lakas ng bagong silang na mutya. Ngayon masasabi ko na mas malaki ang pag-asa nating manalo laban sa puwersa ni Aurelio. Wika ni Emong. Labis namang nagtataka si Pablo kung bakit gano'n na lang ang takot nila kay Aurelio. Hindi basta-bastang manggagamot si Aurelio. Kagaya ng sinabi ko, Pablo, kasamahan niya ang isang pangkat ng kulto at malamang naisanla na din sa demonyo ang kaluluwa niya. Wika ni Tatang Nasyo. Matinding kalaban ng puwersa ng mga demonyo dahil halos kapantay lang nila ang kapangyarihang taglay ng mga celestial. Wika ni Emong. Tama. At kung natatandaan niyo ang digmaan sa langit, itinapon sa lupa ang mga rebeldeng anghel
Ngunit hindi lang sila ang nanahan sa lupa. May ilang mga anghel lang nanatili dito upang bantayan sila. Yun ay ang mga tinatawag nating celestial. Pinaliwanag ng matanda ang kwento ng digmaan sa langit maging ang dahilan kung bakit naninirahan sa mundo ang mga celestial at iba pang elemento. Ngunit ang inaalala ng pangkat ay ang katotohanan na maaaring nasakop na ng demonyo ang katauhan ng kanilang makalaban. Kung ganun, bakit hindi na lang natin dalin sa kanila ang laban? Tayo ang sumalakay. Siguradong hindi nila aasahan ang gagawin natin. Wika ni Pablo. Magandang ideya. Pero ang problema, hindi natin alam kung saan sila naglulungga. Tugon ni Emong. Hindi natin sila kailangang hanapin dahil sila mismo ang lalapit sa atin sa mutyang tangan ni Pablo. Tugon ni Tatang Nasyo na siya namang sinang-ayunan ng lahat. Kagad nilang sinimula ng plano. Muling bumalik sa bayan ng pangkat nila Pablo. Inantay ang pagdating ng mga kalaban. Hindi nga nagkamali si Tatang Nasyo dahil pagdating nila sa bayan, kagad nagparamdam ang mga kalaban. Talagang sagad sa buto ang kagustuhan nilang makuha ang mutya ko. Wika ni Pablo. Sabay labas ng bahay upang harapin ang mga kalaban. Mag-iingat ka, Pablo. Hindi natin alam ang bilang ng kalaban. Sila ang mag-ingat sa akin. Tugon ni Pablo. Sabay sugod sa agubatan. Dali-dali namang sumunod sila Emong at ang iba pa nitong kasamahan. Laking gulat nila nang makitang nakikipaglaban na si Pablo sa mga nakaitim na nilalang. Wala nang nagawa ang pangkat ni Emong kung hindi ang panoorin ng binatang makipaglaban. Hindi na rin sila makasingit dahil halos lahat ng mga kalaban ay si Pablo ang pinupunterya. Kitang-kita ng mga kasama ni Emong kung paanong pinaglalampaso ni Pablo ang mga kasapi ng kulto. At ang ilan pa sa mga ito, nagkandalasog-lasog ang katawan. Mukhang hindi na pala kailangan ng tulong ni Pablo. Tignan mo, halos napatumba niya ang lahat ng mga kalaban. Wika ni Emong. Nakakapagtaka nga ang mga nangyayaring ito. Bakit may hinang kasapi lang ang pinapadala nila? Kagad naman itong napansin ni Emong. Saka pa lamang nito napansin na isang patibong ang pinasukan ni Pablo. Pablo, umatras ka muna. Isa yung patibong. Wika ni Emong. Ngunit huli na ang lahat. Dahil bago pa man makakilos si Pablo, napapaligiran na siya ng mga kalaban. Sa tansya ni Tatang Nasyo, ito ang mga malalakas na kasapi. Naloko na. Emong, magbadali ka. Tulungan mo si Pablo. Kagad namang kumilos ang mga kasama ni Emong upang tulungan si Pablo. Kaso nga lang sa kasamaang palad, hindi makapasok ang mga ito dahil nabalot ng malakas na pananggalang ang lugar na kinaroroonan ni Pablo. Laking gulat ng grupo nang biglang magsalita si Aurelio. Hindi ko alam na madali lang palang mahulog sa patibungang mag-aaral mo. Ngayon, mapapasa na sa akin ang bagong silang na mutya. Napangiti si Tatang Nasyo dahil sa mga sinabi ng kalaban. Napaghahalataang wala kang kalam-alam. Hindi ganun kadaling makuha ang isang bagong silang na mutya. Ngayon kung sa akala mong madali lang, bakit hindi mo subukan nang ikaw mismo ang makapagpatunay? Tugon ni Tatang Nasyo. Sa kumpas ng kamay ni Aurelio, kagad nagsagawa ng ritual ang mga kasama nitong nakapaligid kay Pablo.
Nakatayo lang sa gitna ang binata habang inaantay ang susunod na mangyayari. Ilang sandali pa. Unti-unting nakakaramdam ng bigat ng katawan ng binata at para makontra ang anumang ritual na ginagawa ng pangkat ni Aurelio, nag-usal ng dasal pang depensa si Tatang Nasyo. Walang silbi ang mga dasal mo sa ginawang pananggalang ng mga kasamaan ko. Dahil ang loob ng pananggalang, may hahalin tulad sa ibang dimensyong napapaligiran ng makapal na pader. Wika ni Aurelio. Pablo, kung tama ang sinasabi ng huklubang ito, wala kaming magagawa para tulungan ka. Kung naririnig mo ko, wala kang ibang aasahan sa ngayon kung hindi ang sarili mong kakayahan. Wika ni Tatang Nasyo. Huwag kang mag-alala, Manong. Malaki ang tiwala ko sa tangan kong mutya. At isa pa, malakas ang basbas ng pantas. Hindi basta-bastang matatalo ng demonyo ang isang celestial. Tugon ni Pablo. Nakatayo lang ito habang pinagmamasdan ang mga kalabang nagkakandara sa pag-uusal. Gamunggo na ang pawis ng mga ito na parang hirap na hirap nang ikulong si Pablo. Ano ba ginagawa niyo? Saan napunta ang mga pinag-aralan yung dasal? Iisang tao lang yan. 18 kaya? Wika ni Aurelio. Itinaas ni Pablo ang kanyang kamay at sinuntok sa lupa. Sabay-sabay tumalsik ang mga tauhan ni Aurelio. Masyado kayong bilib sa kakayahang nakuha nyo sa demonyo. Pasensya na, pero hindi ako basta-basta magpapatalo sa mga kagaya nyo. Nanlaki ang mga mata ni Aurelio nang makita ang ginawa ng binata. Hindi nito inakalang ganong kadali niyang makakalas ang ginawang bakod ng mga kasamahan. Hindi ito maaari. Paano mo nagawang kalasin ang pananggalang? Wala pang mortal ang nakawala sa dasal na yan. Wika ni Aurelio. Baka hindi mo pa napapansin. Hindi pangkaraniwang tao ang mag-aaral ko. Sa palagay mo, paano siyang pipiliin ng bagong silang na mutya at paano siyang babasbasan ng pantas? Tugon ni Tatang Nasyo. Halos mabaliw si Aurelio dahil sa mga nangyari. Hindi ito maaari. Nagsanay ako ng mahabang panahon. Sinunod ko ang lahat ng alituntunin ng kulto para maging malakas. Saan ako nagkulang? Wika ni Aurelio. Isa kang manggagamot. Dapat alam mo ang sagot sa mga tanong na yan. Tinalikuran mo ang tungkulin sama at piniling pumanig sa kalaban. Dahil doon, tinalikuran ka ng may likha, kagaya ng mga demonyong itinapon sa impyerno. Wika ni Pablo. Tumahimik ka. Isa ka lang baguhan. Wala kang karapatang pagsabihan ng isang kagaya ko. Huwag kang magsaya dahil hindi ito ang huling pagkikita natin. Sa susunod na mag-cross ang landas ng ating mga pangkat, sisiguraduhin kong kayo ang babagsak. Matapos ang pagbabanta, kagad na naglaho ang matandang manggagamot at sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nawalan ng malay si Pablo. Dali-dali namang kinuha ni Emong ang walang malay na binata at dinala ito sa loob ng bahay. Emang, balutan nyo ng dasal pang proteksyon ng paligid. Hindi tayo dapat magpakampante. Hindi natin alam kung kailan sasalakay muli si Aurelio. Wika ni Tatang Nasyo. Opo, Tatang. Sigurado ako mag-aakot ng maraming kasamaan yon. Napahiya ba naman eh? Tugon ni Emong. Ngunit sinaway ito ni Tatang Nasyo. Hindi ito ang oras para tumawa, Emong. Hindi mo ba nakikita ang nangyari kay Pablo? Paniguradong nakarating na ito kay Aurelio at sisilipin nila ito bilang kainaan. Wika ni Tatang Nasyo.
Pasensya na po, Tatang. Oo nga pala. Bakit pala biglang hinimatay si Pablo? Tanong ni Emong. Hindi pa ganon kasanayang pisikal na katawan ng batang yan sa bago niyang kapangyarihan. Kakaiba ang lakas na taglay ng isang bagong silang na mutya. Dahil ito ay dalisay at maaaring pagkunan ng enerhiya ng lahat ng may buhay sa mundong ito. Pagpapaliwanag ni Tatang Nasyo. Ang kakayang taglay ng isang bagong silang na mutya. Ito ang mga bagay na hindi alam ni Emong. Ang isang bagong silang na mutya ay may kakayahang magbigay buhay sa lahat ng elementong nasa paligid nito. At sa oras na mapa sa kamay ng isang mortal, ituturing nitong tahanan ng katawan at ang kaluluwa na nagmamay-ari sa kanya magiging kanlungan ng mutya. Matapos marinig ang paliwanag, dito na napagtanto ni Emong na mahalagang manatili ang kaligtasan ni Pablo. Dahil sa kabila ng lakas ay pinamalas ng tanga nitong mutya, mahina ang pisikal nitong katawan. Walang mortalang nakatagal bilang tahanan ng isang bagong silang na mutya. May ilang nasisiraan ng bait o hindi kaya naman namamatay. Muling wika ni Tatang Nasyo. Wala itong kamalay-malay na gising na at nakikinig sa usapan nila si Pablo. Nanatili itong nakaiga at nakikinig sa usapan ni na Emong. Ang buong akala ko, pag-asa na natin si Pablo. Ay nako, wag po kayo mag-alala, Tatang. Ito po ang tungkulin na aming sinumpaan at gagawin namin ang lahat para maproteksyonan si Pablo at ang bagong silang na mutya. Tugon ni Emong. Dahil sa mga narinig, inisip ng binata na hindi siya pwedeng maging pabigat sa mga kasamahan. Kinabukasan, maagang nagising ang binata at nagsimulang magsanay upang palakasin ang pisikal na katawan. Labis namang pinagtataka ni Emong ang kinikilos ng binata, kaya sinubukan niya itong kausapin. Teka, Pablo, anong nakain mo? At bigla kang nagsanay? Tanong ni Emong. Naisip ko kasi yung nangyari sa akin nung nakaraang laban. Bigla ako nawalan ng lakas eh. Kung magpapatuloy ang ganun, magiging pabigat ako sa inyo at ayoko mangyari yon. Dahil sa mga sinabi ng binata, biglang napaisip si Emong na samahan ito sa pagsasanay. Kung yan ang gusto mo, abay sige, sasamahan kita. Dumampot ito ng kaperasong patpat at ginawang pamalo. Habang hindi nakahanda si Pablo, bigla niya itong sinugod. Aray ko, ano bang problema mo, Emong? Hindi ba gusto mong magsanay? Hayaan mong tulungan kita. Kung may isang bagay man akong kayang gawin, yon ay ang makipaglaban sa loob ng mahabang oras. Wika ni Emong. Napangiti si Pablo at kagad nang dumampot ng kaperasong patpat, nagsimulang makipaglaban. Habang tumatagal, lalong bumibilis ang kilos ng dalawa. Unti-unti ay nasasanay ang katawan ni Pablo sa mahabang pakikipaglaban. Hindi na masama, Pablo. Normal lang ang mapagod, lalo't kung pisikal na katawan lang ang ginagamit mo. Wika ni Emong. Hindi, Emong. Alam kong may kulang. Hindi ko alam kung ano pero hindi ko magawang palabasin ang buong potensyal ng katawan ko. Tugon ni Pablo. Anong ibig mong sabihin, Pablo? Mahusay ang mga kilos mo. Habang nagtatagal, tila lalo kang bumibilis. Wika ni Emong. Hindi mo ba napapansin ng kulang na sinasabi ni Pablo ay dahil yun din ang kakulangan mo? Nagulat sila Emong nang biglang sumulpot si Tatang Nasyo sa kanilang likuran. Tatang, andiyan ka rin pala. Ano pong ibig yung sabihin? Anong kakulangan?
Konsentrasyon. Yon ang kulang sa inyong dalawa. Kahit gaano kalakas ang kakayahan nyo, wala itong silbi kung hindi nyo kayang ituon ang isipan nyo sa inyong ginagawa. Paliwanag ng matanda. Ang kahalagahan ng konsentrasyon. Lalabas lang ang buong potensyal ng katawan ng isang tao kung maayos itong nakakapag-isip. Kalmadong pag-iisip ang susi para mapalabas ang buong potensyal ng ating katawan. Katulad din ito sa paggamit ng kapangyarihan ng Mucha, Pablo. Hindi lang sa pisikal na katawan ang kailangang nasa kondisyon. Pagpapaliwanag ni Tatang Nasyo. At dahil maraming katanungan sa isip ng binata, pinili nitong sundin ang sinabi ng guro. Sinimulan ni Tatang Nasyo ang pagsasanay ni Pablo. Nagawa naman itong pagtagumpayan ng binata. Mahusay niyang naitutuon ng kanyang isip sa mga bagay-bagay. At higit pa dito, nagawa din ng binatang ilabas ang buong potensyal ng tangang mutya. Masaya kong nagawa mong pagtagumpayan ng mga pagsasanay. Basta palagi mong tatandaan, huwag kang magpapakampante sa lahat ng desisyon. Isaalang-alang ang mga bagay bago ka kumilos. Wika ni Tatang Nasyo. Salamat po, Tatang. Ngayon nasagot na ang katanungan ko kung bakit ako nang hina sa uling laban namin ni Mang Aurelio. Ngayong nagawa mo nang ilabas ang buong kakayahan ng iyong katawan, magagamit mo na ang buong kapangyarihan ng mutya. Uunahan na kita, Pablo. Magugulat ka sa mga kaya mong gawin. Nakalipas ang ilang linggo na wala namang anong nangyari. Kahit ang mga kalaban ay hindi nagparamdam. Nagpatuloy sa panggagamot sina Pablo. Sa pagkakataong iyon, katuwang ng binata sina Emong. Samantalang si Tatang Nasyo naman, pansamantalang nagpaalam sa hindi malamang dahilan. Naging mapayapa ang pagdaan ng mga araw. Lalong lumawak ang kanilang sakop sa larangan ng panggagamot. Maging ang mga kaso ng barang at kulam ay tinatanggap na nila. Isa sa mga naging pasyente nila ay mula sa karatig probinsya ng Leyte. Dinala ito sa kanila na halos lantang gulay at tanging mata na lang ang nakakakilos. Punong-puno ng sugat ang katawan na parang kinakain ng kung ano na hindi nakikita. Bago ito para kay Pablo, dahil ang kadalasang ginagamot ng binata, mga nabate na paglaruan ng mga elemento. Nag-usisa ang binata sa mga kasama ng pasyente. Napag-alaman nito na may nakaalitang kasamahan sa trabaho. Ayon pa sa mga ito, ilang araw lang ang nakalipas matapos ang nasabing alitan. Nagsimula nang bumagsak ang katawan ng pasyente. Kagad inutusan ng binatang ilapag ang pasyente sa higaan. Sinimulan niya itong gamutin. Pagkahawak pa lang ng binata sa noo ng pasyente, agad niyang naramdaman ang isang pamilyar na presensya. Napatingin ito kay Emong. Kagad namang nakuha ng kasama ang ibig sabihin. Mga walang hiya talaga. Kaya mo bang gamutin, Pablo? Tanong ni Emong. Hindi ko alam kung kaya ko pang gamutin ang pasyenteng ito. Pero isa lang ang sigurado ako. Kaya kong parusahan ng may gawa niyan. Tugon ni Pablo. Sinimulan niya ang panggagamot. At sa tulong nakakayahang taglay ni Emong, nagawa nilang matunton ang kinaroroonan ng mambabarang. Matapos lunasan ng pasyente, umalis ang dalawa upang puntahan ng mambabarang. Natunton nila ito sa isang liblib na baryo papunta sa kabilang bayan. Gawing dulo na ito ng baryong iyon, ang bahay ng mambabarang. Malapit ito sa dagat.
at walang ibang bahay na nakatayo sa paligid. Mukhang ito na nga ang bahay na yon, Emong. Hindi natin alam kung ano ang kakaharapin natin, kaya mas mabuting maging maingat. Wika ni Pablo. Marahan silang naglakad papunta sa kubo at nang makalapit na sila ay biglang nagbukas ang pintuan. Lumabas ang isang lalaking tinatayang nasa edad 40. Itago na lang natin sa pangalang Tansyong. Anong kailangan nyo? Kung naparito kayo upang magpabarang, pasensya na kayo. Pero matagal ko nang hininto ang gawain yun. Nagkatinginan sina Pablo at Emong. Sandali lang po. Hindi kami naparito para magpabarang. Naparito kami upang kausapin kayo. Isa po akong manggagamot. Meron kasing dinalang pasyente sa akin na barang. Kayo po ang natunto ng kasama ko. Biglang nanlaki ang mga mata ng lalaki. Akmang papasok na ito ng tahanan. Hinawakan siya ni Pablo sa balikat. Sandali lang, kaibigan. Huwag mo nang gawing komplikado mga bagay-bagay. Hindi kami naparito upang makipaglaban. Nandito kami para makiusap. Wika ni Pablo. Makiusap? Hindi ako naniniwala. Marami na sa mga kagaya ko ang pinatay na mga manggagamot na kagaya mo. Kaya sabihin mo kung paano ako magtitiwala sa mga sinasabi mo. Wika ni Katansyong. Kung gusto ka naming patayin, hindi na namin kailangan pumunta dito. Tama ang kaibigan ko. Kung intensyon namin ang patayin ka, dapat ngayon hindi mo na kami nakakausap. Sa mga sinabi ni Pablo, bagyang napanatag ang loob ng lalaki. Inanyayaan pa nito ang dalawang tumuloy sa kanyang tahanan. Ipagpauman ninyo, wala akong respeto. Natakot lang ako sa maaari niyong gawin . Hindi niyo rin ako masisisi. Nga pala, ako si Tansyong. Wika ni Katansyong. Nauunawaan ko po at kagaya ng sinabi ko, hindi ko intensyon ang saktan kayo. Nais ko lang malaman kung ano ang dahilan kung bakit niyo tinaniman ng sakit ang pasyente ko. Tanong ni Pablo. Nagpaliwanag naman si Katansyong. Ayon dito, may isang lalaking nag-utos sa kanya upang gawin ito. At upang masiguradong matatapos ang pinapagawa, kinuha ng lalaking iyon ang anak niya. Dito na nagalit si Pablo. Alam ng binatang si Aurelio ang may pakana nito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po mapapahamak ang anak niyo. At para na din po sa kaligtasan niyo, sumama po kayo sa tahanan ko. Doon mas mababantayan ko kayo sa ilalim ng pangalaga ko. Pumayag si Katansyong dahil sa kagustuhan nitong mabuhay. Ang totoo, nagpapasalamat ako at dumating kayo. Natatakot ako mamatay . Alam kong hindi nila bubuhay ng anak ko, lalo pat alam nilang nabigo ako. Wika ni Katansyong. Ramdam ni Pablo ang pag-aalala at labis na takot sa mga susunod na mangyayari. Kaya dali-dali na silang umalis sa lugar. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo, agad din silang hinarang ng mga hindi kilalang kalalakihan. Mukhang nauna lang tayo ng kaunti sa mga kalaban, Pablo. Wika ni Emong. Tama ka, Emong. Alisto ka. Kukunin ko ang atensyon nila. At sa oras na makahanap ka ng butas, umalis na kagad kayo. Wika ni Pablo sabay sugod sa mga humarang na kalaban. Habang nakikipaglaban ang binata, naghahanap ng butas si Emong at si Katansyong. Nang mga sandaling iyon, kitang-kita nito ang napakalaking pagbabago sa kilos ni Pablo. Naging mas detalyado ang kilos nito.
Mas pulido ang bawat atake. Bagaman nagawang pigilan ang ilan sa mga kalaban, hindi naman ito inasahang may mga paparating pa. Emong, bilisan nyo! Umalis na kayo! Wika ni Pablo. Ang malaking problema, dahil hindi nila kabisado ang kapaligiran. Puno ng matitinik na halaman ang paligid ng lugar at sa gawing dulo ay malawak na putikan. May mga alam akong daan. Kaso kailangan nating tumuwid sa ilog. Wika ni Katansyong. Sige Manong, walang problema. Ang mahalaga, makaalis tayo sa lugar na to. Bagaman kayang talunin ni Pablo ang mga kalaban, minabuti ng binata na isaalang-alang ang kaligtasan ni Katansyong. Bagay na kaagad na napuna ni Emong. Kung dati ay basta na lamang siyang sumusugod, ngayon mas umiral kay Pablo ang kaligtasan ng mga taong maaaring madamay. Nasa kalagitnaan sila ng pagtawid ng ilog. Nang lingunin ni Emong ang kabilang pangpang, nakita nito ang napakaraming kalaban. Hindi sila makakatawid sa ilog na to. Siguradong uubusin sila ng mga elementong nakatira sa bahaging ito. Wika ni Katansyong. Inikot ni Pablo ang tingin. Nakita ang napakaraming mga nilalang na lumalangoy at sumasabay sa kanila. Ano po yung mga nilalang na yan, Manong? At bakit po parang sinasamahan nila tayo? Tanong ni Pablo. Mga katawang tawag sa kanila. Nandito sila para proteksyonan ng mutyang tangan mo. Laking gulat ni Pablo sa sinabi ni Katansyong. Hindi lubos sa kalain ng binata. Ganito kalawak ang sakop ng kanyang mutya. Ilang sandali pa ay narating na nila ang kabilang pangpang. At nang tignan ni Pablo ang pinanggalingan, naroon pa rin ang mga kalabang humahabol sa kanila. Talagang hindi nila tayo lulubayan. Kailangan na nating makalis sa lugar na to, Pablo. Baka lalo pa tayo mapahamak. Wika ni Emong. Kagad nang umalis ang pangkat, nagawa nilang makarating sa bahay ni Pablo ng ligtas. Katansyong, dito po muna kayo mamalagi pansamantala. Gagawan po natin ang paraan ng pagkuha sa anak nyo. Wika ni Pablo. Mamaya, darating na ang mga kasamahan ko. Naroon din si Tatang Dasyo. Tugon ni Emong. Maraming salamat. Akala ko katapusan ko na kanina eh. Mabuti na lang dumating kayo. Tugon ni Katansyong. Wala po yun. Ang importante, ligtas po kayo. Makakaasa po kayong gagawin namin ang lahat para mailigtas ang anak nyo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay biglang dumating si Tatang Nasyo. Laking gulat ni Pablo dahil punong-puno ng dugo ang damit nito. Hawak-hawak pa ng matanda ang kanyang kulok. Tatang, ano pong nangyari? Bakit po duguan kayo? Tanong ni Pablo. Mahabang pagpapaliwanag, Pablo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil nasa maayos akong kalagayan. Ang ilan sa mga kasama ni Emong ay naiwan pa sa paanan ng kabundukan para iligaw ang mga alagad ni Aurelio. Tugon ni Tatang Nasyo. Lalong nanggigil sa galit si Pablo. Talagang hindi titigil ang matandang yun. Masyado nang marami ang nadadamay. Ayoko nang madagdagan pa. Siguro nga, Tatang, ito na ang oras para tapusin ang laban sa kanya. Muling wika ni Pablo. Sinang-ayuna naman ito ni Emong. Maging si Katansyong ay nag-alok din ng tulong. Hayaan niyong makatulong ako. Kahit papaano may mga kapanalig din akong nasa panig ng kabutihan. Wika ni Katansyong.
Lingid sa kalaman nila Pablo na itinago lang nito ang tunay na lakas. Nagsagawa ito ng ritual para manumbalik ang kakayahan. At maging si Tatang Nasyo, nagulat nang makaramdam ng napakabigat na presensya. Hindi ko po inaakalang napakalakas nyo ah. Pero bakit nyo po tinatago? Tanong ni Pablo. Pasensya ka na, Pablo. Ginawa ko lang yun upang ipabatid sa inyo na wala akong masamang intensyon. Tugon ni Katansyong. Matapos ang pag-uusap, nagsagawa ito ng ritual upang tawagin ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Gumamit ng lumilipad na insekto ang mambabarang upang gawing mensahero. Ilang sandali lang sasagot sila sa tawag ko. Muli pasensya na kayo kung itinago ko ang totoo kong lakas ha. Hindi ko kayang iligtas ang anak ko laban sa pangkat ng dumukot sa kanya. Kaya isang malaking tulong sa akin na makilala kayo. Muling wika ng mambabarang. Maliban sa ginawa nitong ritual, siya mismo ang gumamot sa mga natamong pinsala ni Tatang Nasyo. Nang maisaayos ang lahat, nagsagawa ng malakas na depensa ang pangkat. Nagtanim din sila ng mga patibong sa paligid upang kahit papano mabawasan ang mga kalaban. Nagsipagdatingan na din ang mga kasamahan ni Emong. Sugatan ang mga ito. Kaya kagad na kumilos sila Pablo upang gamutin ng mga ito. At sa tulong ng kanyang mutya, mabilis na gumaling ang sugat ng mga ito. Pambihira talaga ang kakayang taglay ng bagong silang na mutya. Wika ni Emong. Oo, at sa tamang kasanayan ng may tangan, magagawa nitong magbalik ng buhay ng namayapa. Ngunit Pablo, tatandaan mo na ang pagbuhay sa isang namayapa na labag sa batas ng kalikasan. Wika ni Tatang Nasyo. Opo, Tatang. Pero kung kinakailangan at may sapat akong dahilan, handa po akong labagin ang batas na yun. Napailing na lang si Tatang Nasyo sa naging tugon ni Pablo. Alam nito na hindi niya mapipigilan ang binata sa anumang magiging desisyon nito. Madaling araw na ng mga sandaling iyon. Walang dumating ni isa sa mga kalaban. Nagawang makaiwas ng pangkat sa isang matinding labanan. Ngunit ang hindi nila alam, may nag-aantay na malaking panganib sa isa nilang kasamahan. Pagsikat ng araw, nagpaalam si Emong kasama ang ilan sa kanyang mga pangkat upang pumunta sa bayan at mamili ng kanilang pangangailangan. Medyo malayo ang pamilihan, kaya naman maaari silang matagalan sa pagbalik. Lalo pa na kailangan nilang mag-ingat dahil sa banta ng pangkat nila Aurelio. Minabuti ng mga ito na tahakin ang ibang daan dahil alam nilang maaari silang masundan kung gagamitin nila ang kalsadang papunta sa kabayanan. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang hindi sinasadyang mabuwal ang napakalaking puno sa daan. Wala na silang ibang madadaanan, kaya naman kinakailangan nila itong tanggalin. Lingid sa kalaman ng pangkat, isa itong patibong. Habang paunti-unti nilang pinuputol ang mga sanga, bigla namang gumulong ang napakalaking bato mula sa itaas ng kabundukan, dahilan para tamaan ang ilan sa mga kasamahan ni Emong. Nang tignan nito ang pinagmula ng malaking bato, nakita niya ang dalawang kalalakian. Dali-daling hinabol ni Emong ang mga ito. Sa kasamaang palad pagkarating niya sa tuktok ng burol, napakaraming palaso ang umulan papunta sa kanyang kinakatayuan. Hindi nakaligtas si Emong, ngunit isa sa mga kasama nito ang nagawang makabalik sa tahanan ni Pablo. Ibinalita ang pangyayari. Labis itong ikinalungkot ni Pablo, kaya naman nagpasya ang binatang sumunod na lang sa kinaroroonan ng mga kalaban. Sa tulong ni Katansyong, nagawa nilang matunton ang kinaroroonan ng pangkat ni Aurelio
Sa kasamaang palad, hindi nakita ng mambabarang ang kanilang pinuno. Ngunit sa kabila nito, itinuloy pa din ng binata ang pagsalakay. Kung hindi ko man mapatay si Aurelio, kahit papano sa gagawin ko, mababawasan ang mga tauhan ng kalaban. Magsilbisa ng aral ito sa kanila, Tatang. Wika ni Pablo. Ikaw ang bahala, Pablo. Gawin mo kung ano ang sa tingin mong tama. Handa kaming sumuporta sa iyo hanggat alam kong mabuti ang iyong hangarin. Tugon ni Tatang Nasyo. Lumakad na si Pablo kasama si Katansyong upang lituin ng kalaban. Nagpaiwan sa bahay si Tatang Nasyo. Nang malapit na sila sa kinaroroonan ng mga tauhan ni Aurelio, sinalubong sila ng ilang katao. Pinamumunuan ito ng isang babae na labis namang ikinagulat ni Pablo. Itago na lang natin sa pangalang Aling Melba. Mabuti naman at naabutan namin kayo, Katansyang. Wala po ang anak niyo sa kutang ito. Maaring isinama siya ni Aurelia. Wika ng isang babae. Inaasahan ko na yun, Melba. Ipagdasal na lang natin na walang gawing masama si Aurelio sa kanya. Nga pala, Pablo, siya si Melba. Isa sa mga mambabarang nakapanalig ko. Melba, ito naman si Pablo. Pagpapakilala ni Katansyong. Kilala ko ang binatang ito. Ikinagagalak kitang makita. Tugon ni Aling Melba. Ganon din po ako, Aling Melba. Hindi ko po akalaing magkakilala kayo ni Katansyong. Pero salamat dahil nandito kayo. Ngayon panatag na ang isipan kong isagawa ang mga plano. Tugon ni Pablo. Kaunting pagbabalik sa nakaraan. Si Aling Melba, isa sa mga naging guro ni Pablo. Balik tayo sa kwento. Habang nasa malayo tanaw nila ang mga munting ilaw mula sa isang kuta. Maliit na pamayanan. May iilang bahay na nakapaloob sa koral na gawa sa kawayan. May ilang nakabantay sa labas. May ilang nag-iikot sa paligid ng lugar. At para hindi sila mapansin ng mga bantay, gumamit ng makamandag na kulisap si Mang Tansyong upang mapatulog ang mga ito. Nang matiyak na bagsak na ang ilan sa mga kalaban, nagsimula ng kumilos si Pablo. Pinili nitong pumasok mag-isa. Sinabihan si Katansyong na maiwan at magmatsyag. Walang nakapansin sa binata. Pasimple itong naglakad paikot sa pamayanan. Halos lahat ng mga naroon ay abala sa kung anong paghahanda. Hindi na nag-usisa pa ang binata dahil lang talagang pakay nito. Ubusin ang lahat ng naroon. Dumako si Pablo sa gawing sentro ng kuta. At dito na siya napansin ng ilan sa mga kalabang naroon. Nakasuot ng sombrerong gawa sa buri ang binata. Ang kanang kamay ay nakahawak sa itak. At sa kaliwa naman nito, baston na gawa sa yantok. Nang makilala ng mga ito si Pablo, sabay-sabay nilang sinugod ang binata. Walang kahirap-hirap naman na pinatumba ni Pablo ang mga ito. May ilan pang nagbabato ng tigalpo, ngunit hindi ito tumalab sa binata dahil na din sa proteksyon ng mga mambabarang. Sa kabilang dako naman, kitang-kita ni Aling Melba ang nangyayari sa kuta mula sa kanilang kinakatayuan. Napakadami ng mga kalabang sumasalakay kay Pablo. Kaya naman nagpasya na ang mga ito na sundan ng binata. Melba, maiwan ka dito. Ako ang susunod kay Pablo. Wika ni Katansyong. Sige, Tansyang. Ako ang bahala sa mga nakakatakas. Sisiguraduhin ko, walang matitirang buhay sa kanila. Matapos ang pag-uusap, kagad nang lumakad si Katansyong. Kasama nito ang ilan sa mga kasapi ni Emong. Nais na mga ito na ipaghigante ang kanilang pinuno.
Sa mismong pasukan pa lang ng kuta, kagad na silang sinalubong ng mga kalaban. Hindi naman nagdalawang isip si Katansyong na patayin ang mga ito gamit ang kaalaman sa barang. Nagsipaglabasan sa lupa ang makamandag na mga insekto. Nagsipagpasukan sa katawan ng mga disipulo ni Aurelio. Nang marating nila ang kinaroroonan ni Pablo, halos kalahati ng mga kalaban ang napatumba nito at tuluyan ngang naubos ang puwersang iyon dahil sa pagtutulungan ng isang manggagamot at mga mambabarang. Sa wakas, Pablo, nagawa nating ubusin ang mga kalaban. Malaking kawalan to kay Aurelio. Sa wakas, naipaghiganti ko ang mga namatay sa mga kalahi ko. Wika ni Katansyong. Tama po kayo, pero hindi pa tapos ang laban. Alalahanin mong hawak ni Aurelio ang anak mo. Kaya kailangan nating mag-ingat. Siguraduhin walang makakaligtas sa kanila. Dahil siguradong makakarating kay Aurelio na kasama ka namin sa pagsalakay dito. Tugon ni Pablo. Huwag kang mag-alala, Pablo. Nasa labas si Melba. Siguradong wala siyang ititirang buhay sa mga yan. Ang kailangan na lang nating gawin, hanapin ang kinaroroonan ni Aurelio. Ang Ninuno.